Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinarangan at binuntutan ng China Coast Guard ang medical evacuation ng Pilipinas sa dalawang sundalong Pilipinong nasugatan sa panghahataw ng kahoy na baton. Hinarasman, matagumpay na nasagip ang dalawang sundalo at ginagamot na sa ospital. Pagdidiin ng Philippine Coast Guard, China ang nagsimula ng tensyon. Pero ayon sa Chinese ambassador, may nalabag na kasunduan ang Pilipinas dahil sa nakita nilang konstruksyon sa BRP Sierra Madre, kaya nilapitan ng China Coast Guard ang barko. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang hampasan ng China Coast Guard at ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal noong Lunes, Attention all ships, attention all ships. Security, security. This is Philippine Coast Guard vessel, BRP Melchora Aquino, MRRB 9702. Humanitarian assistance and disaster response operation. Specifically, a medical evacuation of an injured member of the Armed Forces of the Philippines requiring urgent medical attention located at Ayungin Shoal. nagsagawa agad ang Philippine Coast Guard ng medical evacuation para sa dalawang Philippine Navy personnel na nasugatan sa insidente, nakasama sa mga tauhang nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, ang outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero nang makarating na ang barko ng PCG sa Ayungin Shoal, nag-radio challenge na ang isang barko ng Chinese Coast Guard. China has indisputable sovereignty over Nansha Qundao and its adjacent waters, including Renaijiao. Parang ang ambulansya, kailangan pa daw magpaalam sa kanila. We never ask permission from the Chinese government. Kasunod nito, nagdatingan na ang 4 na barko ng China Coast Guard. Ang isa sa mga barko, nag-deploy ng inflatable boat na humarang sa rubber boat na dineploy ng PCG kasama ang doctor at nurse na susundo sa mga sugatang sundalo. Pero hindi nagpatinag ang taga-PCG. 11:30 ng umaga kahapon, nagkita na ang mga personnel ng Coast Guard at mga sundalo. Ito ay kahit nakabuntot sa kanila ang 5308 sa buong operasyon. And the entire time that we are proceeding on the rendezvous point, sinusundan din tayo nung 5308. Sa kabila ng panghaharas ng China, matagumpay na na-evacuate ng Philippine Coast Guard ang dalawang sundalo mula sa Ayungin Shoal matapos ang halos 2 araw. At kaninang alas 8 nga ng umaga, formal na silang na-turn over sa Armed Forces of the Philippines. Accordingly, the 2 of this AFP personnel experienced head trauma. The other one has a laceration on his head because of the trauma, which is approximately 7 to 8 centimeters. I think they're doing their job very professional. I think we're in a position of telling them to get away from LS 57 atin yun, military post natin yun. Muling iginiit ng PCG na hindi ang Pilipinas ang pasimuno ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito raw ay dahil sa paglapit at pag-aligid ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre. I'm not really sure whether the Chinese ambassador is well aware of what's happening in the West Philippine Sea or he's just stuck with the idea that they own the entire South China Sea. Pero ang sinasabi ng Chinese ambassador, kaya raw lumapit ang China Coast Guard ay dahil sa ginagawa mo ng construction work ng mga sundalong Filipino sa BRP Sierra Madre. Yesterday morning, like 9 a.m., so our people found your soldiers, they're building some kind of a barrier nets, and they're doing some kind of a construction work in the ship. So we sent 2 boats to check what happened. Gate niya, labag umano ito sa diwa ng kasunduan na panatilihin ang status quo at huwag magtayo ng bagong istruktura roon. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Then they send boats and people to challenge us, ask us leave, to provoke or something. Then something happened. So that's the whole story. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Department of Foreign Affairs at ng Malacanang ukol sa mga sinabi ng Chinese ambassador. Marisol Abduraman,
Nakatuto, 24 oras.